Hello everyone! Welcome to our kitchen! In today's video, we're making maha blanca, a beloved Filipino dessert that's both simple and delicious. Maha blanca is a creamy coconut milk pudding perfect for any occasion. Yan, so ating recipe today ay special dahil gagamit tayo ng masarap na mga ingredients. So yan, tignan nyo naman kung gaano kasarap yung ating recipe. At ang ating mga toppings na ating ginamit today ay espesyal. Hayan, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. So yan, meron tayong 2 large na nyog na coconut. At syempre dito, kinadkad natin yan at lagyan ng 4 na cups of water para makuha natin yung coconut milk. Ayan. So, yan. Siyempre, imamash natin na ganyan gamit ating kamay para makuha nating mabuti yung coconut milk para sa panggata ng ating ayan. So, laging 5 cups na yan siya. So, ito yung ating ingredients na ating kakailanganin. 1/2 cup of cornstarch, 5 cups of coconut milk. Siyempre, meron tayong 1 big can of evaporated milk at 1 can of condensed milk with 2 tablespoons of butter. At ayan, sa ating kawali, maglalagay tayo ng 1/2 cup of coconut milk na pure. Yan, walang tubig kasi gagamit tayo niyan para makuha natin yung latik. So yan, hintay natin kumulo hanggang sa mag-separate na yung oil at saka yung kanyang coconut curd. Yan, yung latik na sinasabi. Ito ay ating itatapping sa ating maha blanca. So yan, nakaseparate na yung oil at saka yung coconut curd. So isi-separate natin yan at isit aside muna natin at gagawa tayo ngayon yung creamy maha blanca. So yan, meron tayong 5 cups of coconut milk. Dahil ilagay dito yung 1 can of big condensed milk. So dito napansin niyo na hindi na po ako naglagay ng sugar kasi matamis na po para sa akin yung recipe. Pero pwede po kayong mag-additional ng at least 1 cup. Depende po sa panlasa nyo ng white sugar. Ayan. So dito, yung ating 1/2 cup ng cornstarch, ilalagay na po natin dito yung 1 can ng big evaporated milk para matunaw natin yung ating cornstarch. Para ready na po ito mamaya, ihahalo natin dito sa gagawin natin na maha blanca. So yan, imimix natin mabuti para matunaw yung lumps o yung buo-buo dito sa cornstarch. At hayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo, huwag nung itatapon or iset aside yung ating corn pag mayroon ka natira, pag nag-boil tayo, di ba, hindi man maubos. So yan, dahil ako, mahirap ko kung magnguya ng mais. So ang ginawa ko, blender ko yan siya at inisip ko, ilagay ko to sa maha blanca. Hayan, so dito, pag bini-blend mo, lagyan mo ng coconut milk para hindi gaanong mahirapan din yung ating blender sa pag blend ng ating ingredients kasi di ba para mas madali nating magawa na maliliit yung mais. Yan, i-blender natin yan para ilalagay natin ito sa ating masarap na maha blanca. So dito naman, i-strain natin dito yung buo-buo at saka yung liquid kasi uunahin nating ilagay yung mais, yan, yung buo-buong mais na yan para sa ating gagawin. Ilagay mo natin ito sa gagawin natin na coconut milk. Iluluto natin ito. Uunahin mo natin iluto ito bago yung liquid. So yan, ilagay natin ito sa ating coconut milk at lutuin natin sa mahinang apoy. Ayan. So, yan dito, naamoy ko talaga yung masarap na, iba talaga yung lasa niya pag mais ang ilagay mo dito sa maha blanca, di ba? Kaya, i-combine natin yung cornstarch at saka yung mais na ating blender. So, pag meron kayong mga mais sa bahay na hindi nyo na nakakain, ayan, ito, ilagay nyo sa ating maha blanca, as in perfect siya na match. Kasi talagang lasang mais yung ating gagawin na maha blanca. Ayan, pag makulo na yan siya at unti nang maluto yung ating cornstarch, o yung ating corn, ilagay natin ito yung cornstarch natin na dinilute natin. O yung tinunaw natin sa evaporated milk. At ilagay natin ito at siyempre patuloy mo dapat i-halo-halo yung inyong
mixture kasi pag malakas ang apoy at hindi nyo haluing mabuti, posible po na yung ilalim niyan, yung inyong kawali ay masunog yung inyong gagawin at saka syempre may iba na yung lasa. So yung steering constantly lang yung inyong paggawa para magawa po ninyo ng right consistency yung inyong pagluto ng maha. So, bali itong ating maha ay isang masarap na klaseng recipe pagdating sa mga occasions, sa mga iba-ibang klaseng mga handaan. O kaya, pag wala rin namang occasion, pwede yung gawin ito na pang merienda. Ayan, dito sa bahay, pag umandar yung pagka-cravings natin sa mga ganitong mga pagkain yan, nagluluto talaga ako dahil simple lang naman yung ingredients niya, hindi siya gaanong kamahalan yung ingredients. Ayan, di ba? So, yung paglagay nyo ng sugar dito, na depende na rin sa inyo kasi hindi ako naglagay ng sugar. Dahil matamis ko na po itong recipe kasi meron naman na siyang condensed milk. Ayan. Pwede naman po magdagdag kayo ng sugar. Ayan. Tsaka yung maglagay kayo ng butter. At least 2 tablespoon kasi alam nyo pa yung butter. Nagpapadagdag yan ng masarap na lasa ng inyong creamy maha blanca. Ayan. Kaya kung walang butter, pwede rin po margarine. Ayan, so right consistency na, approve na yung lasa natin. So, off na natin yung ating kalan. At kagad-agad po natin i-transfer sa ating dahon ng saging. Bakit sa dahon ng saging nilagay ko dito? Kasi gusto ko yung amoy ng dahon ng saging sa kanin. Like yung ating pudding na to. Yan, habang mainit pa talaga, ilalagay nyo na para mas madali yung malagay sa i-form. Diba? Kasi ipa-flatten natin ito dito sa may dahon. Din na yan, pag medyo cold na siya, slice nyo yan sa serving size para mas madali ang pag-serve natin. Then, top with your favorite na latik, yung ating ginawa. Ayan, dito. Ayan, napakasarap talaga yung amoy ng latik. Yung ginawang latik dito ay yung pure na walang halong tubig na coconut milk. Ayan, di ba? So, dito, ayan, serve natin. Pero, mas masarap pag mayroong, ayan, yung ating grated cheese. Ayan. Yan, lalagyan mo niyan. Nasa sa inyo po maglagay kayo. Pero ako, favorite ko yung may cheese. Kasi nagkahalo yung creamy at saka yung cheesy na lasa ng ating creamy maha blanca. Ayan. Diba? So, yan. Yung ating tikman na natin. Yung ating ginawa na masarap na dessert. So, itong ating recipe ay recommended ko na pang dating sa handaan, sa bahay, ayan. Mas masarap maglagay ng yung natural na mais. Kung wala naman, pwede man yung dilata. Ayan. Pero para sa akin, iba talaga yung lasa pag yung mais ang ilagay ninyo dito sa recipe. So, I hope nagustuhan nyo pong ating recipe today at don't forget to subscribe, comment, like, and share. Until next time, mga friends, thank you for watching. Until then, see you!